Do you believe that? Yeah. Thank God for His mercy. Mercy means not receiving what we deserve. That's mercy. Okay? And grace is receiving also what we do not deserve. Okay? That's grace. It's receiving. We don't deserve heaven. Pero natanggap natin ang heaven. Ang mercy naman is supposed to, hell, we deserve hell. Pero sabi ng Panginoon, no. No. Hindi na kayo pupunta sa impyerno. Okay? All right. Gusto ko lamang ipaabot po sa lahat ng mga members. No, if you are a member of this church, Christian Bible Baptist Church, alam niyo, ang church po natin, we all have the provisions in all season. Pagka ganitong tag-ulan, may provision po tayo. Huwag kayong matakot na kayo maglalakad na tag-ulan o sa ulanan. No? Nagpo-provide tayo ng, alam ko hindi pinapapasok dito sa subdivision, yung pong mga passengers jeep. No? Hindi pinapapasok. Pero pinapangako ko sa inyo, hindi kayo maglalakad sa ulanan. Meron tayong mga sakyan na maghahatid sa inyo sa mga jeepneys. Okay? And so as pagka tag-init, gano'n naman. Kaya lang yung iba, naglalakad talaga. Gusto nila maglakad sa tag-init. At gusto nyo rin maglakad sa tag-ulan. Hindi ko naman kayo sasawayin kung gusto nyo yung gano'n. Pero sinasabi ko lamang sa inyo, kung ang reason ninyo ay natatakot kayo para hindi kayo pupunta sa church sapagkat maulan, ay nagkakamali kayo. May provision. Maliit lang ang pagkakilala nyo sa church natin. Pero dapat yung makilala na ang church natin ay nagpo-provide tayo ng mga sakyan para makarating kayo sa inyong makapunta kayo sa church. Okay? That's how we help our country. You see? Amen? Alam nyo, kung nauunawaan lamang ng gobyerno kung paano natin mga kapatid, binibigyan ng church ang mga walang church. Which is very important. At in fact, ngayong umaga, this morning, I'm going to talk to you about the very popular event that occurred last, I think, a few days ago. No, if you're familiar with that, about the issue of divorce that has already passed in the what do you call that? Lower house. You see, lower wicked house. Yeah. So. Naipasa na po nila yan. So ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na yan? So this morning, I'm going to get you back to the purpose of family to understand why we oppose divorce in this country. Okay? So titignan po natin lahat yan, mga kapatid. At gusto ko maunawaan niyo po ang totoong pagkatao natin. Sabi ko sa inyo, mahalaga ang tao, mahalaga po na makilala po natin ang lubusan ng Diyos. Okay? So, if you have your Bibles, you let us all stand and turn your Bibles in the book of Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. All right? In the book of Genesis chapter 1, we'll begin reading from verse number 25 down to verse number 28. And then we will take a look again in chapter 2, because chapter 2 is the details of chapter 1. Okay? You ready for that? Sino sa inyo nakapakinig, mga kapatid, o nag-tune in, na nakita nyo sa television, sa balita, na naipasa yung bill na yon? Alright, raise your hands, please. O kawawa, kukunti na ang nag-tune in ngayon talaga sa balita. Mapapansin nyo na lamang, hindi nyo alam, ganap na batas na yung divorce na yan, hindi nyo man lamang nalaman. No? So, kaya sana ay maging aware kayo tungkol sa mga bagay nito so you could pray for that. Okay? So, you need to pray. We need to pray. Listen, it's so important to understand why we oppose divorce. Okay? Maliban lamang na yan ay anti-God, anti-Bible, kinakailangang unawain natin ng mabuti, mga kapatid. Alright? Let's go to the book of Genesis chapter 1 in verse number, we'll begin reading from verse number 25
All right? Simulan na natin sa verse number 24 just to understand the context. No? Bagamat ang pinakang context na gusto kong idala sa inyo is beginning from verse number 26. But I want you also to understand the two verses before the context in verse number 26 to 28. Okay? Are you with me now? All right. Here's what the Bible says. And God said, let the earth bring forth the living creature after his kind, cattle and creeping thing, and beast and the earth after his kind, and it was so. 25. And God made the beast of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after the kind, or after his kind. And God saw that it was good. So everything that God created in verse number 24 and 25, everything na tinawag ng Panginoon that God created, the Bible says, it was good. Okay? It was good. Now, verse number 26, this is the creation of man. All right? Are you with me? And God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over everything that moveth upon the earth. Okay? So, yan ho ang pag-uusapan natin. In fact, if you are going to read chapter 1, chapter 2, and chapter 3 of the book of Genesis, you will find out, listen now, you ready for this? You will find out the originator of divorce. You will find out kung sino talaga ang nagpasimuno ng divorce. In chapter 3, you will find out that Satan is the author of divorce. Did you know that? Chapter 3, Satan is the author of divorce. And our congressmen are the forerunners of Satan now. Yeah. Who passed this divorce. They don't know about it. Di nila alam yan, mga kapatid. Akala nila, laro-laro lang yung mga ganon. Hindi po nila alam yan. So gusto ko maunawaan po natin na mabuti na hindi po ito laro. No? I believe, I love my faith. I believe in God. I'm a believer of God. I'm a believer of His Word, kapatid, and I'm true with that, and I'm willing to die for it. See, kaya hindi po dapat natin biru-biruin, hindi po tayo pumasok lamang sa isang reliyon na parang nilalaro-laro lamang natin na tayo-tayo nag-aaway-away. I don't care. Pero sinasabi ko sa inyo, seryoso ako sa aking pananampalataya. I'm even willing to die for it. Okay? Kaya naalala niyo nung araw, you go to the book of Revelation, and the admonition back in those days, during the persecution is, be faithful unto death. Be faithful unto death. See? So, do you have the courage to die for your faith? Do you know your faith? Kapatid, you have to stand. Tignan nyo kung sino nagpapatuloy ngayon. Perpetrator, sino ang forerunner ng Diablo ngayon. Sino ang nagpo-promote ng mga agenda ng Diablo ngayon. See? So, I hope there's nothing that is so powerful in this country, mga kapatid, maliban sa mga politicians. See? Kaya dapat mag-ingat po tayo sa mga binubuto po natin. Anyways, I'm going to bring you the Word of God this morning, okay? All right, let's bow our heads for prayer. Father, we thank you for these passages that we have just read, oh God. That I know is, oh God, that this is your will
for me to preach your word this morning. This is your will to educate, for me to educate your people this morning. Just use me, oh God, that's all I want. This is no popularity. This is not an issue of personality, but this is an issue of faith. We believe in you and we love you. Thou art the creator of the universe, and thou art the creator of the human being. We have no power and authority, O God, to redefine what you designed. So please make this message clear in the minds of your people. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? As the way of my introduction to this message, brethren, I want you to watch the video, a very short video, na yan po ay nangyari sa Congress, mga kapatid, when they passed the bill. All right? Go ahead. With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number 9349 is approved on third and final reading. Majority Leader. Madam Speaker, Could you play it again? Kasi gusto ko makita nyo kung gaano sila katira. Kita mo, sayaw-sayaw pa. With 126 members voting in the affirmative, 109 in the negative, and 20 abstentions, House Bill number 9349 is approved on third and final reading. Majority Leader. That's the author, right there. Madam Speaker, Okay. Well, anyways, to understand it, mga kapatid, ay dapat nating maunawaan na meron tayong pinakang ulo ng Constitution. The Constitution is the bedrock of all the laws in our country. You have to understand that. We have the Constitution, but we must also, as a Christian, understand that the highest law of the land is the Word of God. The Bible is the highest law of the land. And which I believe that even our lawmakers believe in it, because before the Constitution, there is what we call the preamble. Yung preamble, ang ibig sabihin ng preamble, before the walk. You see, before you go. Pre is before. Amble is the walk. You see, the doing and the going, yan ang ibig sabihin yan. So, ano po ang nakalagay doon? Kinikilala po doon ang sovereignty ng Diyos as the aid, bilang tulong sa lahat ng gagawin natin. In other words, bago tayo gumawa ng anumang bagay, kinikilala natin ang sovereignty ng Diyos. Ibig sabihin, ang will ng Diyos. Ano ang gustong mangyari ng Diyos? Yan ang ibig sabihin po ng preamble. Okay? Kinikilala natin ang kamay ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang authority ng Diyos. But you know what? Using this bill or promoting this bill or passing this bill, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan ay dinidisregard ang Diyos. You see the contradiction right there? And they're lawmakers. They don't understand the preamble. Where is now the preamble? Wala na. So, in-invite ko si attorney dito just to explain, give us few words from Section 2 of Article 15 ng atin pong Constitution. Kung ano ang sinasabi. Bigyan mo ng microphone siya. Attorney, pwede ba dito ka sa gitna? May gitna. Yeah, just dito sa may gitna. Dito po. Dito po kayo. Para makita po kayo sa camera. Okay, mag-alala. At sabay tayong dalawa makukulong. Okay. Alright. Harap po kayo sa camera. Worldwide, ano ba ito? TV? Yeah. Pero, Worldwide television. tayo po may constitution.
At pares ng nabanggit ni Pastor, we have that preamble, which goes this way. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Yun. So, dapat na ho nakabase lahat ang Constitution. Pero ano ba yung Constitution? It is the fundamental law of the land. Yun. From it should be based all laws, ordinances, and regulations. So kaya dapat tumugma at coordinated do sa Constitution natin. Pagka ang batas hindi tumutugma o against the Constitution, it will be declared unconstitutional. Ngayon, meron ho tayong tatlong branches of the government: legislative, executive, and judiciary. Dapat ito ay may mga functions, and we observe the doctrine of separation of powers. At pagdating sa legislature, it has the power to make laws, to amend or to change it. At ang executive naman, to implement, execute, and then the judiciary to interpret. Bayaan nyo nang ma-explain sa inyo ng mga estudyante ng PSS, ayon kay Brother Gumabay, siya ko yata may... Yes, yan nagduduro. Constitution ng Africa. Pagdating ho sa batas, ang gagawa ho ng magpapanukala ng batas, in Congress, we have a bicameral legislature which is composed of the House of Senate and the House of Representatives. Bahay ng magnanakaw. Or the House of Congressmen. Hindi naman lahat man huminga ng tong. Pero dalawa ho yung houses na yan. Legislative body. They act and one, and then the approval of the bill, the third reading in the House of Representatives, does not mean that it becomes already a law. It has to pass Not yet. the Senate. So pagdating sa Senate, pag inaprubahan pa rin yan, dadaan ho yan sa Presidente. So the bill is a proposed law, and then when it is signed by the President, it becomes a law. So ganun lang. Pero pagdating sa implementation, at halimbawa, may isang Kristiyano taga Bible Baptist Church, Fort Bonifacio, na sawa na sa kanyang asawa dahil marami ng kulubot o dahil marami ng dahil salip na ang kanyang asawa ay mabango pa, ang... Ipekasent ng pabango. Oh, Yeah. sige, ayaw ko na. Love goes out through the window. Pero, dadaan muna yun sa proseso. Magpa-file mo siya ng petition for divorce that the judge should examine in a hearing and then determine the propriety of whether to declare the divorce. Ngayon, pagdating sa dadaan pa rin yan, mag-a-appeal hanggang sa Supreme Court. Now, the Supreme Court is the final interpretation of the law. Ngayon, base ba sa Constitution? Section 2 of Article 15 of the Constitution provides that marriage is the basic social institution. Unviolable. Oo. Yeah. Lahat yan. Pero saan ba galing yung provision na yan ng Constitution? Buksan natin yung ating Biblia. Nandyan ho sa, pagdating sa Matthew chapter 19, yung mga Pharisees tinanungan, why then did Moses give us divorcement? Ang tanong kasi sa kanila, ng mga Pharisees, why then did Moses give us divorcement? In the beginning, it was not so. Male and female created he them, so that pagdating sa kasal na, they are no longer twain,
but one flesh. Ganun no, one flesh. So that what God had put asunder, let no man, what God had put together, let no man put asunder. Kaya ho, andyan na, dapat na. Ngayon, pagdating sa Luke chapter 16, verse 18, whosoever putteth a man his wife, and marrieth another, committeth adultery. And whosoever married her that is put away from her husband, committeth adultery. Pag kayo nakakuha ng diborsyo at nagpakasal pa kayo, o pinakasal sa isang babae, adultery ho yun. Adultery. Hindi ho tayo makaka-escape sa provisions ng Bible. So, ang basehan pa rin ng Constitution natin, Bible pa rin. Kaya, ang gawain ng mga lawyers protektahan ang family. Marriage is inviolable, the basic social institution. And then, marriage is honorable and the bed undefiled. Doon yan sa Hebrews 13:4. All right. Maraming salamat to. Thank you. Pag ho tayo gagawin ho natin yung lahat ng magagawa. Therefore, the Christian should not support it. Neither involve in it. Okay? Now, merong sinasabi po ang Estado patungkol po dyan, or yun doon sa binasa doon, sinabi ni Attorney kanina, sa Section 2 of Article 15, na nagsasaad, marriage as an unviolable, ibig sabihin secure of violation. Walang violation, but to avoid violation. Yan ibig sabihin po niyan. As a social institution, yan ay social institution. Ibig sabihin, lahat dito sa atin, sa ating syudad, no, yan po ang ating institution. And then, itong maganda, it is the foundation of the family and shall be protected by the state. See? So, makikita nyo, dalawang bagay, ang dalawang bagay, there are two things, duty of the government as far as marriage is concerned. Number one, to protect it. Number two, to promote it. Okay? So what are they going to promote? Okay, you have to understand, we need to go back to the purpose of marriage. Okay, paano po ito, mga kapatid? So para maunawaan natin, to understand the purpose of marriage, you have to understand the purpose of creation. Now, what we have just read in the book of Genesis chapter 1, in verse number 26, what we have here, brethren, is the creation of man. The creation of human being. The Bible says here, and God said in verse number 26, let us make man in our own image. Okay? In our own image. Now, this is, you have to understand first the what before you understand the why and the how of creation. Okay? Now, what did God do here? Anong ginawa ng Diyos dito, mga kapatid? Nilikha niya po ang tao ayon sa kanyang kawangis. Alright? So, God created man in His own image. Maliwanag po yan eh. In the image of God created He them, male and female. Wala, in the image. Mahalaga po na maunawaan natin yon para maunawaan natin yung mga kasunod. You see, kasi dito rin in the same passage, on the same context, also God explained, or Moses in his book explained the how of creation. How God created it. Why God created it. Two things here. After the what? Okay, ano ang unang ginawa ng Panginoon? Lumikha po siya ng tao ayon sa kanyang kawangis. Maliwanag po yan eh. So, ang imahe ng tao, kapatid, ay ayon sa kawangis.
Pag sinabi yung ayon sa kawangis, hindi po kamukha. It has nothing to do with, kamukha ng Diyos. No, hindi. It's about the personality of God. God is a tripart being, and man is a tripartite being also. We have the body, soul, and spirit. And when it comes to family, we have the father, the mother, and the children. Okay, the kids. So, nandoon lagi involved yung tatlo, mga kapatid. So, maliwanag po yan. So, yan ang makikita nyo unang-una sa paglikha ng Panginoon. And listen now, why it is important to understand the what? Because that is the origin. Okay? Diyan ho, lahat nagsimula. At para maunawaan natin yung purpose, makikita po natin, mga kapatid, na ano yung ipagpapatuloy natin. Wala kang ipagpapatuloy kung hindi mo alam kung anong pasimula. Alright? Look, in verse number 26, we have here in this same passage, the same verse, the reason why God created man. Alright? Now, the Bible says here, and God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, let us just get the first word, or the most important word there in that passage. Let us, sabi ng Biblia, make man in our own image, after our likeness. Okay? After the likeness of God. I hope you get that. I hope naunawaan nyo na po yan, mga kapatid. Now, ano po yung bakit nilikha ng Panginoon? After our likeness. Okay? Sabi ng Diyos, okay, lilikha tayo ng tao na ayon sa ating kawangis. In other words, etong mga taong ito, nandito sa lupa, pag tinignan mo yan dito sa lupa, they are just like us. In other words, they are representative. They are the pictures of God. Sila yung figure ng Diyos. Okay? And so, because of that, here is the purpose. Why God created man in His own likeness. Because the Bible says here, they will have dominion. Sila ngayon ang magkocontrol. Sila ngayon ang bibigyan ng power. So, makikita nyo, kapatid, na God, minumultiply ng Diyos yung kanyang persona sa pamamagitan ng human being. Do you understand that? So, the reason why God created us in the image of God, because we have the dominion over other creations. Nasundan niyo po, mga kapatid, importante po ito. Kasi, kaya nga po, ang sabi ng Biblia, ang utos ng Diyos is, kinakailangan ikaw ay may power over this, over that. Okay? Now, so makikita nyo na tayo ang reflection ng Diyos. Okay? Now, yun ang dapat maunawaan natin. Tayo yung reflection because we are created in the image of God, then we should reflect God. Alright? Bawat presensya natin dito, mga kapatid, ay tayo po ay nagre-replicate o nagre-reflect ng imahen ng Diyos. Okay? Now, so this time, ang sabi ng Biblia, makikita nyo sa chapter 2, makikita nyo kung paano may isasagawa. Paano lahat? You already understand the what and the why, now the how. In chapter 2, verse number 7, and lahat po dyan halos mapapansin nyo. Alright, let's take a look to it para maunawaan nyo po yung how. Alright, chapter 2, verse number 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Alright? Kung paano ginawa. Yung magkakaroon ng dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over all the creeping thing, kapatid.
ipinakita ng Diyos kung paano mangyayari yon, paano ginawa ng Diyos. Alright? So we have the details here. So we have the how in verse number 7 and also in verse number 8. You see, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there He put the man whom He had formed. You see, so makikita nyo na kung paano na ngayon nagdo-domain, paano na ngayon nagko-control, paano na ngayon nangingibabaw yung nilikha ng Diyos na ayon sa imahe ng Diyos, or which is reflecting the image of God. Did you get that? Nasundan niyo po mga kapatid? I hope naunawaan niyo po. Mahalaga po na maunawaan natin to kasi ang dahilan kung bakit ang mga taong ito malalakas ang loob na magsalita at gumawa ng batas na unconstitutional. I call it unconstitutional because it is against the section 2 of Articles 15 of the Constitution. You see, hindi ka pwede, andiyan si attorney mga kapatid, hindi man ako abogado, pero ito lamang ang basic na pagkaalam ko. Hindi ka pwedeng gumawa ng anumang batas na against sa pinakang ulo ng batas. Tama ba ako, attorney? Against the Constitution. If it is against and contradicted, if it contradicts to the Constitution, then it is unlawful. We call it unconstitutional. Okay? So maliwanag po yan, kapag yan ay against sa Constitution. Ngayon, eto na po yan mga kapatid. So makikita nyo po, sabi ng Biblia, so verse number 8, makita nyo yung order ng how. See, kung paano ang Panginoon, kasi sabi ng Biblia, magkakaroon ka ng dominion. Alright? Now, so ipinakita rito ng Panginoon, and then the Bible says, you have to multiply. Notice let's go back to verse number 28. Verse number 28 of chapter 1. And God blessed them. God blessed the couple. God blessed Adam and Eve. And God said unto them, be what? Fruitful. And what? Multiply. And what? Replenish the earth. In other words, God wants the human being, God wants Adam and Eve, whom God created in His own image, to what? To fill the earth with man in the image of God. So talagang sila ang magkukontrol, talagang tayo ang magkukontrol. Tayo talaga ang dadami, mga kapatid. Unawaan yan. Pero mangyayari po ito sa pamamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae. Hindi po ito, bagamat si Eve, kapatid, ay nanggaling sa tadyang ni Adan, pero ang ginawa ng Panginoon sa chapter 2, maliwanag. Alright? Ang sabi ng Biblia sa verse number 18, in fact, sunod-sunod na po yan, sa chapter 4, Chapter 15, makikita nyo po dyan, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And verse number 16, and the Lord God commanded the man saying, ganyan naman po, verse number 18, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Alright? Now, so kung naunawaan nyo po yung order ng how, makikita nyo, nilagyan siya ng bahay, nilagyan siya ng trabaho, nilagyan siya ng pagkain, at lahat na nagawa na po yun, and then sabi ng Biblia, kailangan mo na lamang ay babae. Babae para, anong mangyari? Para masunod, mangyari po yung nandoon sa chapter 1, verse number 28. You have to multiply. Multiply the image, and to multiply the image, kailangan mo ng partner. Okay? And so, that is exactly what happened, mga kapatid. And in verse number 21, nandito naman ho, and the Lord. I want you to notice always the phrase, and the Lord. In other words, ang Diyos ang may kalooban.
Ang Diyos ang may plano. Ang Diyos ang lahat ng gumawa po ng ganito. And so, in verse number 22, and the ribs which the Lord had taken from man, made he a what? And brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of the man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. See that? So, what I want you to understand, brethren, here, is yung order ng pagpapadami. Alright? Now, hindi sinabi ng Biblia, alright, magpakarami kayo para marami kayong kamukha. No. Magpakarami kayo para magkaroon ng dominion. Alright? You are now, because you see, in other words, mga kapatid, ang dapat may control ay yung mga God-fearing people. Hindi yung godless. God did not create a godless society. Nag-create ang Diyos ng isang godly society, mga kapatid. So, syudad na mayroong Diyos, hindi walang Diyos. Paano ho ito mangyayari, mga kapatid? Sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kawangis. Pero ang nangyayari po ngayon, ang dumadami na ngayon, mga kapatid, ay yung walang Diyos at hindi kawangis ng Diyos. Now, kung paano nangyari yan, iisa-isa natin, kukuting-tingin po natin ito ngayong umaga. Alright? So, we are to reflect God. And we are also to replicate God. Alright? Now, and another one, God gave us the power to rule. Okay? We are to rule the world. You see, the people of God should have the dominion over all the creations of God. Alright? So, makikita po natin na ito dapat ang mangyari, mga kapatid. By the way, let me remind you, mga kapatid, that the government does not own the family. One more time. The government does not own the family. God owns the family. Ang Diyos ang nagpasimula ng pamilya, mga kapatid. Because God owns the family, God decides what it would be. God decides what it would be, and He decides how it would be. Did you get that? Dapat maunawaan po natin yan. Walang kinalaman po dyan ng gobyerno at wala dapat dyan pakialam ang gobyerno. Pero ang pagkakamali po natin, ipinagkakatiwala natin sa gobyerno ang ating pamilya. You see, imagine kung ano mangyayari sa pamilya mo na ipinagkakatiwala mo sa ganyang mga lawmakers na gumagawa ng anti-God. Are you with me? If you believe in God, then you must trust God for your family. In fact, sa ang Diyos ang nagsipasimula ng iyong pamilya, if God started your family and He is the foundation of family, you better trust Him. Trust His sovereignty in your family. Okay? Now, so kapatid, makikita po natin na ang gobyerno, this government should protect. You see, all of this, the foundation of the family, you see how God, or what God did, and why God did, and how God did, the government, our government, should protect what God did, and why God did, and how God did. You see, and not only to protect, but the government, our government also should promote it. You see, hindi yung ipi-persecute yung simbahan. Hindi yung, kung meron mga maliliit, imagine, yung mga simbahan, hindi gaano ginagastusan ng gobyerno. But listen, I'm not anti-government. I'm just telling you this. You should understand the law. You should understand the Bible and the law of the land. See? Now, so makikita niyo po, mga kapatid, ang kingdom ng Diyos, kapatid, ang gawain ng Panginoon,
is run by the covenant. Every time na ang Diyos maggagawa siya, gagamitin niya ang tao, gumagawa po siya ng covenant. God always uses covenant to run His kingdom. Remember, even in Israel, He's got the covenant for Israel. So lahat po yan ay merong covenant, mga kapatid. And so, ang Diyos, mga kapatid, ang nakakalam kung paano iraran yung family. You see? Now, listen now. So, alam po natin, ang hindi nila nalalaman, kapatid, na kapag ang pamilya po nagkaroon ng problema, magkakaroon ng problema ang bansa. If the family is destroyed, then country will be destroyed. If the family is in trouble, then our country will be in trouble. Lahat po yan. If the family crushed, then the government, the country will also be crushed. Will crush also. Bakit? Lahat po yan ay binubuo ng pamilya. At nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin kailanman ay hindi dapat ma-detach sa pamilya. Tayo lagi ay bunga at bahagi ng pamilya. You see, saan man po tayo mapunta, mga kapatid? Listen out. Ito po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng divorce. Sabi nila, hindi na kasi kami masaya eh. You see, now listen, that's always the reason why they made this, or they created this bill, kapatid, divorce bill, because they're no longer happy. Now listen to me now. Happiness is not the goal of marriage. Happiness is not the purpose of marriage. Happiness is the benefit of marriage. But you cannot enjoy the benefit by ignoring the purpose of marriage. You have to go back to the purpose before you enjoy the benefit. You see, what's the purpose? What's the purpose? To replicate God. To replicate God. What's the purpose? To reflect God. What's the purpose? To obey the commandments of God. You see that? That's the purpose. That is where you can find happiness. You cannot find happiness outside the very purpose of marriage, because you are going to live a life that is outside the will of God. Ang pangunahin na ngayon ng mga tao, mapatid, ginagawa na nilang goal ang benefit. At hindi na ginagawang masunod, ang maging goal nila na masunod yung purpose. The goal should be to obey the purpose, not to enjoy the benefit, because it is impossible to enjoy the benefit by ignoring the very purpose of marriage. Kaya nga po ang nangyayari mga kapatid, nakakalimutan na po natin. Gusto lang natin, hindi na ako masaya eh. Kaya sa loob ng 3 taon na pagsasama, pag sinabing hindi na ako masaya, maghiwalay na tayo. Away na lamang ng away. Ang hindi nila nalalaman, they are both adjusting. Remember this, na bago kayo, we all started from being single. And we spent like 20, 25, 35, and some of you 40 years in singleness. Diba? And then after that, anong nangyari? Naging dalawa na kayo. So normal na mayroong adjustment. You see, not unless that you are in one church, believing in one principle, believing in one standard, which is the Word of God. Kaya nga po, sinasabi natin sa mga kabataan na ngayon pa lamang mag-submit na kayo sa ordinance or sa standard ng salita ng Diyos. Because if you already submitted to the Word of God, you don't have a hard time obeying the Word of God when you get married. Tingnan niyo mabuti mga kapatid.
Halimbawa ito. Alright? Nakapag-asawa ito. Ngayon namuhay ito. Nasabihin na natin, kapatid. Alright? Ito siguro, mga 15 years old ka, 16. 18. Alright, 18. Alright. Sabihin natin just for the sake of illustration, 40 years old. O sabihin natin yung mga ideal na kinakasal natin dito, mga kapatid. 25 years old. Namuhay siya ng 25 years single. Walang ibang nasusunod sa buhay niya maliban sa kanya. Alright? So nakakuha ho siya ng babae. Another 25 years old. Medyo pangit nga lang po. Now, listen. Etong babaeng ito, mahilig sa milk tea. Yung lalaki mahilig sa kape. So you understand na pagdating sa bahay, may magluluto ng milk tea, may gagawa ng coffee. And then, ang ulam pa nila, puro dala-dala ng grab. They grab it. They grab it from the store. Okay? So lahat, hindi marunong magluto. So you understand, I hope, huwag natin pahabain, kapatid, na ang babaeng ito ay mag-a-adjust siya sa kanyang natutunan mula sa 25 years. At ang lalaking ito ay mag-a-adjust din sa kanyang 25 years bad experience. You understand that? And then bigla sila nagsama ngayon. What would you expect? Happiness? Na ang buong akala lang ng dalawang ito ay magiging sweet sila kasi ngayon may kalayaan na silang mag-chup-chup-chup, hag-zag-zag. You know, may kalayaan na sila sa bed. Yun ang iniisip nilang kasiyahan. Come on, young people, talk to me. Kung yan ang hinahabol ninyo sa marriage, nagkakamali kayo kasi hindi sa buong maghapon nasa kama kayo. Hindi sa buong hapon nagyayakapan kayo. You try to take a look of the book of Ecclesiastes, kung ano sinabi ni Solomon sa book of Ecclesiastes. May time na maghahaging-haging kayo, labing-labing, pero may time na hihiwalay na kayo. Whether you like it or not. Kasi kinakailangan kayong kumain. At para kumain, kinakailangan magtrabaho. At yun na ang ayaw ninyo. Kasi ang gusto nyo lamang ay sip-sip ng milk tea. Sa ang araw, magsisip-sip na kayo ng milk na hindi kinakailangan, magpapasip-sip na kayo ng bata. You understand what I'm saying? I hope everybody's following me. Kayong mga may pamilya na naunawaan nyo ang ibig ko sabihin. See that? Isang araw, ganun na ang gagawin ninyo. But listen to me now. So ngayon, pagdating sa oras ng adjustment, magagalit na ito. Itong grabing pa-cute na, eto naman nagpapakute din. Wala yan, wala yan. Do you understand the kind of unforgiving or the kind of forgiving spirit you have bago kayo nagsama? Grabe, lahat ng ginagawa nito kaya mong patawarin. Pero kung kailan pa kayo nagsama sa kwarto na mag-isa, saka pa kayo nawala ng forgiving spirit. Ano na ngayon? Nagsimula na, galit na sa isa't isa. Well, siguro hindi mag-work yung marriage natin. Kaya maghiwalay na lang tayo. Or else, sasabihin nyo, mabuti na lang, trial marriage muna tayo. Everything is trial. Kissing is trial, hugging is trial, and everything in bed is trial. Payag ka? Sana all. So you understand what I'm saying? Now, look at this. Look at this, brethren.
Kaya nagkakaroon ng ganito. Hindi na mag-work. Ngayon, anong ginawa ngayon ng Kongreso? Huwag na natin pahirapan ang mga gustong maghiwalay. Ang sabi nga ng isang senador, mga kapatid, na walang alam kundi yung ganon. Yun ang alam niya sa Senado. But listen to me now. Sabi niya, para naman ma-enjoy. Alam mo talagang, para naman magkaroon naman, ma-enjoy niya naman yung dapat yung ma-enjoy ng bawat isa. Kasi nagsasama sila na hindi nila na-enjoy ang isa't isa. Kaya para mamadaliin, mura na. Attorney, 35,000 na ngayon, hindi naman 100 ha. Pag naghiwalay. Pinamadali nila lahat. So imagine that without considering the plan of God, the what, and the why, and the how of God. Without considering it, ano nangyari mga kapatid? Pagmamadaliin ang paghihiwalay. See that? Here's my question. Go back to the what. Anong ginawa ng Diyos? Created man in His own image. To what? To reflect the image of God. At ito ngayon ay magre-replicate. Magre-replicate, hindi ang ibig sabihin ito, basta na lang magmumultiply. Kaya sabi ng iba, uy, sabi ng Panginoon, magpakahirap. Noong araw, malaking diskusyon yan eh. Basta lang sabi ng Panginoon, di bali maghirap ka, basta't magpakadami ka, sinusunod mo ang Panginoon eh. Kahit wala kang trabaho. Kulang ho sa utak yon. Hindi ka anong nagamit yung utak. But listen to me now. To replicate exactly obeying what God wants you to do. Remember what the Bible says. Binasa ko kanina. Bago nagpakarami sila, nilagay muna ng Diyos, binigyan muna ng Diyos ng tirahan si Adan. Pagkatapos binigyan ng Diyos ng tirahan si Adan, binigyan niya ng trabaho si Adan. Nung nakita ng Diyos na maganda ang ginagawa ni Adan, when God saw that Adam is a workaholic man, then God saw the need of Adam. It is not good for him to be alone. But for the sluggard, it's good for him to be alone. But listen now. Eto ngayon, ginawa ngayon ng Diyos. Paghihiwalayin mo. Dahil saan? Na hindi sila magkasundo. Pero yung pala sa punto na yon, nasa adjustment period. You have to understand. Kaya nga mga young people, pag nandito kayo, alright, nilalagay na namin, ini-introduce na kayo, ilang programa meron tayo doon ay hindi kayo nakikinig. May programa po tayo para sa mga focus. Teenagers. We have program for the team prep. We have program for the young men, for young couples. For the family man. Pero ilan lamang ko nag-tune in doon. Tapos magtataka kayo pag nagkakagalit na kayo, hindi nyo na alam ang gagawin, tatawag na kayo sa akin, pwede ba magpa-counsel? Nandiyan araw-araw ang counseling. So hindi na natin alam, basta na lamang maghihiwalay. Ay, mabuti na lang. Ano gagawin mo ngayon maghihiwalay? Mabuti na lang. May pinalabas ang mga kongreso ng bill na ganyan, pwede na mag-divorce. Tapos mabilis pa. Kapatid, ilan sa mga lalaki, na pagka medyo nakakita ka ng babae, naakala mo iba rin ang lasa. Anong gagawin mo? Hindi na kita makasundo eh. Parang ayoko na sa'yo. So pag ayaw mo na, madali mo lang sabihin ayaw. Divorce mo, after few minutes, may asawa ka na uli. So you understand what I'm saying? Kapatid, here's the thing. Here's what God wants us to do. Remember, go back. Nasaan ang happiness dito? By the way, nasaan? Sa paghihiwalay? At magkakaroon ulit ng bago? Tandaan mo, yung unang pangyayari ay pwedeng maulit.
Hindi po yan patungkol sa kung sino ang kasama mo, kundi kung sino ikaw. Sabi ko sa inyo kanina, baka nag-i-enjoy ka sa benefit. And at the same time, ini-ignore mo yung purpose na nagdadala ng benefit. Wala hong benefit kung walang purpose. Alright? So ano ang nangyari mga kapatid? Okay, andito na. Alright, sasabihin niya, iwanan to. Hindi na mag-work yung ating marriage. Hahanap ka na naman yun ng iba. And after a few years, after 2 years, break up na naman. Bakit? Mas grabe ka pala kaysa doon. Alam mo kung bakit? Kasi ito, natimpla mo na. Ito, bago mo na namang titimplahin. Kayo ang sabi mo, mas maganda yung nauna. Kaya maganda yung nauna, nayari mo na, na-fix mo na, naayos mo na eh. Hindi mo lang pinagpatuloy. Kaya anong nangyari ngayon sa bago? Magsisimula ka naman uli, magpukpok. Magsisimula ka naman uli, mag-trim down. Kaya anong nangyari ngayon? Hindi, mas masahol ka pa pala sa dati ko. Mas masahol kasi, eto naayos mo na, iniwanan mo lang. Come on! And so, here it is, kapatid. Listen now, where's now the happiness? The happiness is when you go back to the what, the why, and the how of God. Listen, you have to reflect. Sa ganitong paghihiwalay, is there any reflection on God? Or reflection of God? Meron bang nagre-reflect dito? Meron bang nagpapahayag na ang pagsasama namin, nandiyan ba ang Diyos? Listen, your marriage is the reflection of God. Therefore, it is our connection with God. Now, kaya nga po, kapatid, kapag ang marriage hindi konektado sa Diyos, nasa tao lamang po yan. Kaya pagdating ng panahon na hihirapan ka na, magdi-disconnect ka na sa tao. Bakit? Disconnected ka kasi sa Diyos. Pero pagka lagi kang connected sa Diyos, bihira, hindi ka madi-disconnect sa pagkatao. Bakit? Nandiyan lagi ang pasensya, nandiyan lagi ang pagtitiis, higit sa lahat, nandiyan ang totoong pagmamahal ng Diyos. You cannot disconnect yourself from loving your wife or husband if you do not disconnect yourself from the love of God. I hope gising pa kayo mga kapatid. So do you understand? Now listen to me now. Hindi ko na ito pahahabain mga kapatid. Dalawang bagay na lang. Ano sabi ng Biblia? Replenish. Multiply. Now listen to me now. Kapag kayo ay nag-break up, are you multiplying? Sabi niya, oo naman pastor, kasi dito nagkaanak ako ng 3. Baka dito magkaanak ako ng 3 pa rin. So nagmo-multiply kami. Oh yeah. But the Bible says here, multiply the image of God. Are you multiplying the image of God or are you multiplying the image of Satan? Now, here is how you will multiply the image of God. Listen, eto na ngayon, nagsama na. Ano gagawin na, ano sasabihin ng Biblia? Pinagsama ngayon yung husband and wife. To what? To multiply, to replenish, to have dominion, rule. Alright? So pagka dumami mga kapatid, ang ganitong klaseng pamilya, imagine kung anong klaseng bansa meron tayo. Imagine kung anong klaseng sosyudad meron po tayo. Imagine kung anong klaseng community meron po tayo. Bakit? Ito na yan, kung paano multiply. Listen now, here's the problem. Sabi ng Biblia, to multiply, hindi pag sinabing, alright, nagkaanak na kami. Kamukha ako. Siguro matino yan. Ang katinuan, kapatid, na hindi yan automatic. Again, go back to the Bible. When you bear a child, then the Bible says, train up a child in the way he should go. Train up a child in the way of the Lord. Now, kung kaming dalawa ay magbe-break up,
magdi-divorce ngayon, sino ang magti-train dito? Lalaki na naman ang isang bata na walang tatay o walang nanay. Now you understand why many countries today, that divorce is very popular, are crumbling because of that. Bakit? Wala nang magtuturo sa bata. Wala na itong father image. Kaya nga ho, dumadami ng mga Pacifica Falayfay, kaya nag-create na naman sila ng another na makademonyong grupo. Kabaklaan, akatombo yan. Sabi ng pastor, nagdi-discriminate ka. No! You discriminated yourself first. It's not me. Sinasamahan lang kita. Now, ngayon, makakita ka ngayon ng mga babae, mag-ingat ka. Baka hindi yan maganda, baka gwapo yan. Mag-ingat ka, mga kapatid. Hindi sapagkat may muscle, hindi sapagkat maganda ang tindig, hindi sapagkat pang lalaki ang gupit, ay lalaki nga yan. Baka nangungulot yan. So you understand, nasaan ngayon? Bakit nagka-crumble? Bakit nag-crash? Bakit nagkakaroon tayo ng problema sa society ngayon? Dumami ho ang mga kabataan na walang nagdidisiplina. I hope you will agree with me. Kayo na nga lang, may magulang pa, may tatay pa, may nanay pa, yung anak ninyo. Pero tignan nyo kung gaano katigas ang ulo ng anak ninyo. Gaano katamad. Wala nang ibang ginawa sa maghapon kundi mag-scroll. Ni hindi man lamang nag-iisip kung saan kukunin yung pagkain niya, saan kukunin yung milk tea niya, saan kukunin yung ice cream niya, saan kukunin yung pang... You understand what I'm saying? Sweldoan mo na 1,000 ngayon ang kabataan, kulang na kulang. Bakit? Abay, nagsisimula pala magtrabaho, di iPhone na. So you understand? Kapatid, now listen now. So saan akalain nyo na ang isang mag-asawa na nag-divorce, magpuproduce ng isang bata na walang magulang? Lalaki sa kalsada at palalakihin nila sa kalsada, believing that money can make it. Kapatid, I can tell you, ngayon, makakita ka ngayon ng mga bata na walang magulang. You can tell kung anong klaseng ugali meron sila. Bagamat hindi man lahat, kasi yung iba talaga nagsisikap, na katulad yung iba, nawalan man sila ng magulang, pero sabi nila, salamat sa Panginoon, binigyan ako ng church. Kaya nga tayo mga young people, mga kapatid, parang masyado nang tinatamlay ngayon yung mga magulang. Naunawaan ko. Mga kapatid, listen now. Sa mga tatay na nandiyan na kayo sa sitwasyon na ganyan, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot, huwag rin kayong magalit sa akin. Sapagkat tinutulungan ko kayo ngayon, nandiyan na kayo sa sitwasyon na ganyan. Go back in order for you to be blessed. Go back. In order for you to be happy, go back to the purpose of marriage. To the very purpose of the family. Go back to it. Ilang mga bata ngayon ang walang nag-aarugang magulang. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kayong mga bata, mga kabataan ngayon, na habang magmagulang pa kayo, magpasalamat kayo at hindi kayo reklamo ng reklamo sa inyong mga magulang. Kundi magpasalamat kayo na meron pa kayong mga magulang. At kayo naman mga magulang, magpasalamat kayo na kayo nagsasama at kayo nakarating sa simbahang ito na pwede kayo magpatuloy na magpaparami kayo to rule the world. Remember, this is God's world. This is not Satan's world.
And thank God that we belong to the family of God. We can produce godly family. Anong dapat natin gawin ngayon sa mga kabataan? Alright, yan po eksakto ang ginagawa po natin. Mamaya, don't miss it. May karugtong po ito mamayang hapon. Listen now. Ito po ang sinasabi ko po sa inyo. Right now, it's time for the man of the home to say just like Joshua. Ano sabi ni Joshua? As for me and my house, we will what? Not divorce. It's good for my family, for my wife to serve the Lord. It's good for my children to serve the Lord. It's good for my family to serve the Lord. It's not good for us, me and my wife, to divorce. Kapatid, may paraan ang Diyos. Now, lastly, thank you, gentlemen. Thank you. Thank you, sir and ma'am. And just for the illustration. But listen to me now, mga kapatid. Let's go to the facts. Ngayon po, ano ang makikita natin sa mga bansa? What can we see now to a country where divorce is very popular? Tingnan niyo po kung anong nangyayari sa mga bansa ngayon. Look at America. Tingnan po natin mga kapatid na sinasabi nila, well, anong kasiyahan na hinanap? Wala akong tumigil. In fact, may marami na ako nakausap 7 times na divorce na siya. Perfect number. 7 times na divorce na siya. Sabi niya, what do you think, preacher? Where's the problem? Sabi ko, the problem is no one is cleaving into the Word of God. Minsan pagka ginawa mong wala ka ng ibang ginawa kundi sisihin, kapatid, hindi matitigil ang divorce. Now, anong kailangan po natin ngayon? Here it is. Okay? Now, sa simbahan pong ito, hindi po tayo nagkukulang pagdating sa family. It's time for you, young people, to follow the standard or the biblical standard. It's time for you to obey the Word of God. It doesn't matter kung sino ang hindi nag-obey. Parents, it doesn't matter kung sino nag-obey. Masyado na po tayong nakatutok doon sa mga salitang, well, hindi mo na ako maniwalan kasi mga hipokrito, mga tao dyan. Listen now. Kapatid, you can do better than what you're doing right now. Minsan, tinitignan lamang natin yung mali para ma-justify natin yung mali din natin. Sa halip na sundin natin yung tama. Let me ask you a question. Lahat ba ng doctors ay gumagawa ng maayos? Marami ding quack doctors Pero naghahanap ka pa rin at nagtitiwala ka pa rin sa ibang doktor. You see, nung nakakita ka ba ng mga tao ng mga maling pagkain, nakalason sa iyo, tumigil ka na sa pagkain? Hindi. Hindi ka tumigil sa pagkain, kumakain ka pa rin. Bakit nung nakakita ka na isang Kristiyano na hindi maayos ang buhay, gusto mo nang tumigil sa pagiging Kristiyano? Ayaw mo na mag-church kasi sabi mo, merong mga fake na Christians. Nung nakakita ka ba ng fake na pera, ayaw mo na ng fake na, ayaw mo na totoong pera, sunugin mo na ang lahat ng pera mo sapagkat merong fake na pera. Ganun ba? You did not do that. Nung nakakita ka ng fake na Kristiyano, gusto mo lahat ng Kristiyano fake, ayaw mo nang maging Kristiyano. Ayaw mo nang pumunta sa church. Kapatid, kailanman hindi ito naging fake. The Bible is always true. God's Word is always true. And God is always true. Cleave to it, obey it, and live it. Ang totoo po niyan, kaya hindi tayo mag-stand kasi meron pa tayong tinatakpan.
But it's time na kinakailangan seryosohin na po natin ito. It's time. Look at this. Sino ang kakampihan natin? Yung mga lawmakers na gumawa niya na tuwan-tuwa. Pag-apak pa lamang doon sa entablado, gaganon-ganon na. Bakit? Aprobado yung divorce. Sabi ko, nasaan? May anak kaya ito? Ano kaya ang pakiramdam nito kung ang kanyang anak ay i-divorce ng ibang lalaki? Huwag na sa kanya, baka may experience na siya. Huwag na sa kanya, baka sanay na siya. Pero yung anak niyang walang kamuang-muang na first time na nagkaroon ng relationship. Remember this. Here's the thing. Don't you miss this. In Genesis chapter 3, Satan is teaching a religion without relationship. Remember, when he asked Eve, had God said? That's religion right there. But did he ask about her relationship with her husband? Where is Adam that time? But hindi niya man lamang nabanggit si Adam. Bakit hindi? Wala man lamang. You see? So, relationship is very important. You see, he's establishing a religion without relationship with God. Alam niyo, kapatid, ang gusto mangyari ng Diablo, wasakin ang tahanan. Ano ang mangyayari sa ating bansa kung ang pamilya ay wasak? Ewan ko kung nasa isip ng mga lawmakers nito. Ngayon, kalimutan na natin yung lawmakers na yan. Sino ang sinabihan ng Panginoon? Tayo. Na naniniwala sa Diyos, tayo na mayroong Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos. Anong dapat natin gawin, mga kapatid? Cleave to it. Cleave to the Word of God. Cleave to the standard, the biblical standard. Ang kailangan po natin ngayon is to multiply. Train up a child. Multiply. Tandaan nyo, yung bata, hindi yan binigay sa iyo ng Panginoon na para maging masaya ka, lalong-lalo na kamukha mo siya. No? Ay, salamat ang anak ko, tuwan-tuwa na, halos hindi ka na makapagsimba dahil lang sa anak mo, tinanggal mo na lahat. But listen to me now. Again, the goal of marriage is not happiness because happiness is the what? Benefit. If you don't forget the purpose. You will enjoy the benefit if you will cleave to the purpose. Brethren, tandaan niyo ito, mga kapatid, mga young people, huwag kayong mag-enjoy sa isang relationship just for a relationship. But work on the purpose. Work on the purpose. Purpose will give you the benefit. Parents, we have to remind our children. We have to teach them. Why? Because we are to control them. We are to rule them. We are to fill this world with the image of God. Fill up this world. Punuin natin ito, mga kapatid. Kaya nga po tayo nag-i-evangelize. Kaya nga po tayo na tumutulong na ang pamilya makapag-build ng isang godly family. That's the very purpose of this church. To help the people build a godly family. I hope I'm clear this morning. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga nahayag na salita nyo ngayon na siyang magiging dahilan kung paano po kami magbibuild ng isang pamilya na hubog ng inyong salita. We need to go back to what you did, why you did it, and how you did it. Kayo po ang magdidikta po sa aming Panginoon.
Kayo may karapatan sapagkat kayo ang lumikha. You're the foundation of the family. Bless your people as they come to the altar this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's do it. Let's come and let's make business with God this morning. Muli po, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you, O God, for giving us this message. Thank you for giving us understanding. Thank you for giving us an open heart, O God. And the willingness to obey your word. Bless your people, O God, those who came, those who kneeled down, those who prayed, those who come to your throne. Bless everyone's family. Lahat po, Panginoon, maging ang mga bata. Naway na unawaan at naging maliwanag po sa amin ang lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Did you get something this morning? Amen. I said, did you get something? Amen. Amen. All right. All right. Don't forget our service this afternoon. Let's enjoy the service and let's have a great time. At magkaroon po tayo ng mamaya ng masiglang fellowship and mamaya ay makakasama po natin yung ating mga missions. Okay? Alright, para po sa aming mga first-time visitors, ayaw namin na umalis kayo rito na wala po kaming binabahagi po sa inyo. Kaya lahat po ng mga bisita po namin, pakitayo po kayo. Pakitayo po yung mga bisita po natin. Sige po. So we have 41 first-time visitors this morning. Okay? Pakitayo lamang po yung mga first time. Amen. Pakilapitan niyo na po. May lalaki po. No? Meron pa doon, no? Chris, sa may katabi mo, may nakatayo. All right, shall we all stand, please? All right, yung iba, alam niyo mga kapatid, na sabi ko sa inyo, natatakot sila, kaya hindi po sila pupunta.
maaring iniisip nila maglalakad sila sa ulanan, no? Now, alam niyo po na dito po kayo sa simbahan na ito na alam natin ang ginagawa natin at alam natin ang panahon, ano? Alam ko kung anong gagawin sa tag-ulan, alam ko kung anong gagawin sa tag-init. No? Pinag-uusapan po namin yan. At kaya wag po kayong mag-alala at maaaring madali lamang po yung gawin eh. So yung may mga sasakyan po tayo, ipaparada natin yan sa labas. Pagdating ng mga jeep ninyo, lilipat lamang kayo para ilipat kayo rito. Very simple. Okay? So kaya po, huwag kayong mag-alala tungkol sa bagay na yan. Okay? All right. Did you enjoy the service? All right. Tayo po yung manalangin. Let's bow our heads. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa mga anak po ninyo na naabot ang pangailangan. Pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag po sa aming mga puso na patuloy na magkabunga, patuloy na ito po'y lumago, at patuloy na gamitin niyo po sa bawat sa amin na kami po ay mamuhay ng totoong masaya, hindi sapagkat hindi dulot ng aming emosyon, sapagkat ito po'y dulot ng pagsunod namin sa purpose po kung bakit niyo po kami nilikha, bakit niyo po kami inilagay sa isang pamilya. Thank you, O God, as long as we are connected to our family and our family is connected to your purpose, then we can enjoy the benefit. Salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito at ingatan niyo po ang aming paghiwa-hiwalay, ang aming mga sasakyan, maulan po ngayon. Ingatan niyo po ang sasakyan, ang mga kasalubong at masabay po namin. Ganon din po, O Diyos, ibalik niyo po kami rito mamayang 4 o'clock upang patuloy ka po namin purihin, sambahin sa Espiritu at Katotohanan. Iligtas niyo po ang hindi paligtas, bigyan niyo po sila ng malawak na pangunawa upang makuha po nila, matanggap po nila ang tamang presentation ng inyong gospel, Panginoon. At bigyan niyo po sila ng pusong masunurin upang sila'y sumunod sa tubig ng bautismo. Salamat po at pinupuri ka po namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you and enjoy your lunch. Enjoy the rest of the day and I'll see you this afternoon at 4 o'clock. God bless you all. I love you all. Enjoy your